ang sabi dito. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Verse 2, this is what the Lord Almighty says, these people say the time has not yet come for the Lord's house to be built. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for you yourself to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Salamat po sa pagbasa sa salita ng Diyos. Ang mensahe po ng Diyos ay pinamagatan po natin na priority for the glory of God. Punta po natin sa background po ng Haggai. Si Haggai po ay pinanganak during the 70 years captivity in Babylon and returned to Jerusalem with Zerubbabel. He was colleague of prophet Zechariah and Ezra chapter 5 verse 1. Imagine, makita natin ang 70 years of captivity ng Israel sa bansa ng Babylon. Nung sila po ay bumalik, the remnant that had returned to Jerusalem from captivity were selfishly occupied with their own affairs and more concerned in beautifying their own dwellings than in rebuilding the Lord's house. Nung sila po ay bumalik sa kanilang bansa, sa Israel, nakalimutan nilang itayo ang templo ng Diyos. If we compare ourselves today, Christians, we are also a captive of sin. Ano po? Galing tayo sa makasalanang pamumuhay at nang dumating si Jesus, tayo po ay binago. At ngayon, para po maintindihan natin ang mensahe ng Diyos sa lesson na ito, to understand God's work must have priority. And the question is, what is our priority in our life that will give or bring glory to God? Yung bang gagawin natin para po malugod ang Diyos sa atin? Sa Acts 13, chapter 13 of Acts, verse 22, basahin nga po natin ito. Sa Tagalog po ay sabi doon, nakita ko kay David, sabi po doon, ang Panginoon, nakita ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking handang tumupad sa lahat ng aking iuutos. Sa English po ay, ano po sa English? Tingnan, basahin po natin sa English. Mas maganda kasi sa English. Acts chapter 13, verse 22. Sabi po dito, Acts 13, verse 22. Sabi po dito, 22. 22, sabi po dito, after removing, he made their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. The word here is that, after my own heart, sabi po ng Panginoon. Sabi mo ng Diyos. I have found David, son of Jesse, after my own heart. He will do everything I want him to do. Pag makita po natin si David, nung siya po ay bago po
Nung siya ay inanentaran ni, ano yung priest Samuel, sabi po ng Diyos sa kanya ay, huwag mong itingin sa kanyang appearance. Itingin nyo na gaya ng tao. Pero sa akin, tinitingnan ko po yung puso. Kaya, imbes na yung mga kapatid ni David ang inanentaran ni Samuel is that si David, hindi pa siya hari noon. Kaya ang mensahe po doon ay is that God is looking at our heart. Kaya kung tayo po ay i-prioritize ang bagay na magbibigay ng kaluguran, na nalulugod ang Diyos sa atin, as we need, ang una po nating major points is that we need to have the heart to serve. The heart to serve. Why? Ang puso kasi, if it means heart, the love to do something. Yung mayroong tayong pagmamahal sa ating ginagawa. Let's open our Bible in Ephesians chapter 6 verse 7. Sabi po doon, Ephesians chapter 6 verse 7. Basahin ko po. 7. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. So yung ating pong ginagawa, mayroon tayong ginagawa, gawin po natin na buong puso, na ginagawa po natin ito para sa Diyos at hindi para sa tao. Mas maganda, balik po tayo sa verse 5 ng chapter 6 ng Ephesians. Sabi po dito, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ito, from your heart naman ang sabi dito. Tayo namang mga tao, ito po ay tinutukoy po dito ang mga Kristiyano. If we are Christian at tayo po ay mga nagtatrabaho sa gobyerno man, or even we are slave or free, halimbawa sa akin at ako ay nagtataksi, akin yung taxi. If I will do my work heartfully sa aking mga pasahero, ginagalang ko sila at ginagawa ko yung tama, binibigay ko yung tamang sukli, ganun. Hindi ko yung ginagawa para sa akin. Ginagawa ko yun para sa Panginoon. Gayon din sa mga tao, yung kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ginagawa niyo rin yun para sa Diyos dahil mahal yung anyong trabaho. I will give an example. Ito po. I give an example. Ito po ay police. Ano po? Kaya kayong mga police, humanda kayo ha. Meron pa isang mamang police na masipag siyang magtrabaho. At masipag din siyang humuli ng mga pasaway na driver. Hindi ko kailangan sabihin yung pangalan. Basta yung gusto ko lang iparating dito is the message that bakit ginamit ko itong example. Noong isang araw, maraming reklamo sa pulis na ito. Dumating sa isang araw na siya po ay tinanggalan ng power na mag-ticket. At dumating din ng araw, after how many days na hindi siya gumamit ng ticket, ginagawa pa rin niya ang kanyang trabaho. Then, binalik ulit yung ticket. Oh, yung mga pasaway naman na driver, na maraming nahuli. Ganun po. After that, merong nakita ko sa TV kasi ito Nung in-interview siya kasi siya ay na-promote. Na-promote siya sa kanyang trabaho. Tinanong siya, ano ba yung masasabi mo sa issue sa inyo na stricto ka daw? Kahit yung driver mo ay hinuhuli mo. Sabi po ng mamang pulis na ito, I love my work and I do what is right. Kaya pala kung tayo palang mga tao,
o nagtatrabaho, if we love our work, hindi po posible na hindi mawawala yung talagang kontrabida. Sabi po ni Kapitan kanina, kung may bida, may kontrabida. Ang Panginoon, nakikita niya yung puso natin. Lahat ng ginagawa natin, if we love our work, maraming nakikinabang, as long as we do it rightful. Correct ba? My English? So, ang mensahe po doon is that we need to have that heart to serve God, heartfully. Pangalawa po is that we need to worship God acceptably. Yung paning pagpupuri po sa atin sa Diyos ay acceptable ba? Parang sa atin din, kine-question natin ating sarili. Tama ba itong ginagawa ko? Nakakarating ba ito sa Diyos? Nalulugod ba siya o hindi? Nasa atin din po kung ating pong ginagawa ay tama. Alam po natin kung tama. Lalong-lalo po kung basihan natin ay ang salita ng Diyos, ang Biblia po. Basahin po natin sa Hebrews chapter 12 verse 28. Sabi po doon, 12 verse 28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Sa ating pong pagpuri sa ating Panginoon o sa ating Diyos na buhay, isigurado po natin na ang ginagawa natin ay baka pag narito tayo baka kung nasaan yung ating kaisipan, kung ano ang ginagawa natin, hindi tayo nakapokus sa Diyos. Hindi tayo nakikinig or hindi tayo nawawala tayo. As example, kung minsan, alam niyo po, kung minsan nasa harap ako at I tried my best to listen carefully sa message. Pero kaunting baling lang sa aking katabi or meron akong sinabi sa kanya, parang nawala na yung mensahe ng Diyos. Hindi ko kailangan kong magtanong sa katabi ko, ano yung sinabi ni Kap? Ano yung sinabi ni Brother Eris? Kasi kung minsan, sometimes, bumabaling tayo sa iba. Nadidistract tayo. Kaya kailangan natin, pag-worship natin sa Diyos, ating Panginoon ay dapat acceptable. Yung bang siya ay gagawin natin ang ating best para po siya ay mag-glorify. Pangatlo po is that, example, in coming upon the first day of the week. Upon the first day of the week, alam po natin, that's Sunday, yung parang pinaka-common na alam natin. Upon the first day of the week, this is the Lord's Day that we need to come. Ano po yung gagawin po natin pag prepare? Are we excited upon the Lord's Day of the week? Na tayo ay pupunta dito sa ating paghahanda. Iniisip ba natin na pagpunta tayo doon ay we give our best to glorify God, or we just come here just because it's Sunday, or it's because Sunday na, kada Domingo na. Wala na yung sabi natin na it's the Lord's Day, that's why I have to give my best, do my best to give God the glory. Kaya una kung minsan, yung karamihan, sabi ng kailangan akong maaga, maligo, iniisip mo kung ano yung gagawin mo. Even our giving. Nasa bahay pa tayo we need to prepare what to give to the Lord. Alam niyo po, sa 16 and 1 Corinthians 16, that's upon the first day of the week, that
the Christians are doing there is that they give their best. Wonder is that they're giving. Upon the first day of the week, they give their best. Kaya kung minsan, pagpunta na tayo dito, hindi na tayo kailangan, magkano ba ibibigay ko? Parang bibilangin mo, alanganin ka pa sa 500. Parang ganun ano. Kaya kung minsan, kasi kung minsan kahit na malaki yung ibibigay mo, pag parang, nagkamali ako sa binunot. Di ba? Kaya pala, pag nasa bahay pa tayo, we are ready. Lahat ng bagay na ating gagawin, pag nandito na tayo sa church, sa bahay sambahan, is that we are ever ready to give glory to God. We are ready to listen. We give our best to listen carefully to the message of God. Kaya sabi ko kanina, pag binaling mo lang yung tingin mo sa katabi mo, sa malayo, nawawala na tayo sa mensahe ng Diyos. Kaya we need to be careful. Give ear to the message properly. Para hindi po masayang. Nag-prepare yung preacher. Ilang araw o nagre-research siya. Pagkatapos, i-deliver na. Parang wala lang. Parang ganun-ganun na lang ba? Pearl, sabi ng Bible study natin, yung salita ng Diyos is the pearl. Yung mahalaga sa bawat isa sa atin. Kailangan natin na panghawakan. Hindi natin palalampasin na mawawala lang ito. Magkatapos ng service natin sa araw na ito, uuwi tayo, wala. Hindi natin alam kung ano ang mensahe ng Diyos. That's why we need to carefully listen to the Word of God. Even sa lahat ng ating pong pag-awitan. Kaya nga, we come here to praise God. To praise God is to give the glory to God from our heart. From our heart, I said, because doon nabasa natin kay David, sa Acts 13 verse 22, na doon nakita ng Diyos ang puso ni David. Ay handa po tumupad sa lahat ng iutos ng Diyos. Kaya, ganun din sana tayo. Pag nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, we need to give our best. Amen po ba? Our best to sing praises to God. Give our best to listen. We give our best to give our money. Na hindi po yung sabi po sa Corinthians na hindi po tayo napipilitan. Sabi din sa pagbibigyan is give your heart, our best to give. Baka sabihin nyo, pera-pera na naman yon. Hindi po. Kaya po, pero nabanggit ko lang yung giving because that's part of our worship. Upon the first day of the week, sabi sa Corinthians na the Christians there before, upon the first day of the week, kasama na yung giving sa pagsamba nila. Kaya, tandaan po natin mga kapatid, we need also na sa ating paggawa nito ay magbibigay po ng glory sa Diyos. Amen. Are you still with me? Pangalawa po is to have the heart of compassion. Heart of compassion is one way of giving priority to give glory to God. Isa po is compassionate heart, Colossians chapter 3 verse 12. Basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 12. Sabi po dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion. Compassion. Ngayon, sabi po dito, na tayo naging Kristiyano na. Isinuot na natin si Kristo sa ating buhay. Nawa po ay we have
the heart of compassion. Worthy Ano po yung is the compassion? Compassion is Lamb. mercy, Tawagin natin kahabagan yung sa ating master Tagalog. verse para Tama sa po ating ba? Lord's Supper. Basahin po natin sa Si Brother Joel. Para Luke chapter 10, 33 verse 34. The, the Good Samaritan. Luke chapter 10, verse 12. Ay, 33 verse 34. Nawawala ako. 13. Ano ba yung nawawala ako? About the Samaritan? Ay, 30. Oo. But the Samaritan as troubled come where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Siguro na papakinggan po natin itong about the Good Samaritan. Ano po? The kwento ng Good Samaritan. Pero yung punto here is that the Good Samaritan has compassion sa isang mama na nasugatan. Ano po? Yung ginawa niya, meron siyang ginawa. He took compassion on him at meron siya po siyang ginawa. Hindi po siya nag-compassion, nakakaawa naman itong mamang ito, sugatan, hinulap. Hindi po siya ganon. Meron siyang ginawa. Nag-compassion siya sa kanya at meron siyang ginawa. Ang ginawa niya is that he poured out oil sa sugat ng mamang yan at pagkatapos dinala siya sa inn, sa may pagamutan. Yan po yung isang application ng isang compassion na if we apply in our life sa ating pong buhay, bahalan po natin na ano yung tawag doon? I Hindi ko na makakuha yung word doon. I-relate sa ating buhay. Ano po? Pangalawa po is that the Philippian jailer in Acts 16, 12, 16:33. Sabi po doon, 16:33 verse 33 verse 16:33. I have told you this. Acts 16:33. They replied, at that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized. Yung pong nangyari sa kay Paul at Silas nung sila po ay nakulong, nasugatan po sila. Nakita po ng jailer sila ng jailer at sila po ay ginamot. Ano po? They have compassion. Meron silang action na ginawa para po sila ay magamot. Is that pangatlo po is that we are talking about compassion here, right? And the man with leprosy, Mark 1:41. Basahin po natin yan. Gusto ko lang pong ipaalam sa atin, yung ano po yung compassion. 1:41. Filled with compassion, Jesus reached out his hands and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Ito po ay about ng compassion na isang masasabing Kristiyano ay we need to have that heart of compassion is that we need to do action. Nakita po natin yung examples din natin dito sa Biblia patungkol sa mga tao na tumulong sa mga nangailangan. Then, pangapat po is that the workers are few. And Matthew chapter 9 verse 36. Sabi po dito, the harvest is plentiful,
but the workers are few. 38. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields. Makita po natin dito yung mga kaluluwa na nangailangan ng kaligtasan. If we ask questions to ourselves, meron ba tayong compassion sa mga kaluluwa na naliligaw or hindi naligtas? Compassion. Meron pong isang kanta. If we do our best, God is glorified. Hindi para sa atin ito, para sa Diyos. Pero gagawin po natin para po dahil meron po tayong awa sa mga taong nangangailangan. At kailangan po natin, sino po ba ang lalabas na magbigay ng salita ng Diyos sa kanila? Alam niyo po, kung minsan, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, napapansin ko po sa aking sarili kung minsan, gaya ng sinabi ko kanina, gustong gusto ko makinig, magbasa, mag-aral. At garin po sa atin. Kung minsan, pagsabihin po ng preacher, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. So mga time doon, kukunti na lang po ang pumupunta. Bakit? Ang tanong, meron ba tayong compassion? Kaya kung minsan hindi natin alam ang sasabihin natin, hindi tayo makalabas. Kasi ang problema, hindi po natin alam ang ating pong ibabahagi. Kaya, mga kapatid, if we have the heart of compassion, we need to come to learn, to study God's words. Para po sa ating pamilya, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapitbahay, or sa mga taong ating pong makahalubilo. Yan po ang pangalawang punto natin. We need to have the heart of compassion that will give glory to God. Pangatlo po, is that to have the heart to maintain our relationship towards God.
Example po, paano ba yung relationship towards God? For example, sa mag-asawa. Nakakita ba kayo ng mag-asawa na mag-asawa nga sila, hindi sila nag-uusap? Kanya-kanya sila ng ginagawa. Bahala ka dyan, bahala ako dito. Hindi po. Ang magandang relationship na mag-asawa, kaya ko kinumpare ito, ito po yung pinakamaganda na i-compare ko sa relationship towards God. Kailangan natin yung mag-asawa is that nag-uusap sila ng maayos. Maayos para maging maganda ang samahan. Nagplano sila para sa kanilang future, sa kanilang anak. Nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. Kahit po nasa abroad yung isa, nasa Pilipinas yung isa, meron pa rin silang contact. Meron silang trust sa isa't isa. Trust na kahit na hindi nakikita, hindi sila magkalayo sila, meron pa rin silang tiwala sa isa't isa. That's magandang relationship. Dahil they are working for their future ng kanilang mga anak. At nagsama-sama sila, nagtatrabaho silang dalawa para sa kanilang mga anak din. Yan po ang example na we have to maintain our relationship towards God. Remaining in the Lord's relationship, basahin po natin sa John chapter 15 verse 10. John chapter 15 verse 10. Sabi po dito, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. Remain in God's. In what way? Giving time to study his word. One way of maintaining our relationship towards God is give time to study his word. John chapter 5 verse 39. Sabi po dito, John chapter 5 verse 39, ito po ay lagi pong nababanggit minsan sa every Bible study and message. You diligently study the scripture because you think that by them you possess eternal life. These are the scripture that testifies about me. Kung hindi tayo, ibig sabihin po, pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos or we did not give time to read God's word, ibig sabihin, may problema yung relationship natin sa ating Panginoon. Kaya, we need to study God's words. Meron din yan sa Joshua 1:8. Ano po? In maintaining our relationship towards God is that we are giving glory to His name. Right. Yan po ang ating pong isipin. Na if we maintain our relationship to God, we are giving glory to God. Giving time to devote ourselves to God. Giving time to devote. Meron bang, di ba, merong kanta na, Darling, you can count on me. Yung worldly yun na. Sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend yun. You devoted to you. How much more if we give ourselves to devote ourselves to God, doon nalulugod ang Diyos. Giving time to devote. In Romans 12:1. Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dito, is that therefore I argue, the brothers, in view of God's mercy, to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. To devote, for example, if you give. For example, I give you an example. First, very simple example. I hope you can relate to this. Meron manok si Brother Arnel. I give you example. Si Brother Arnel, sabi ko sa kanya, Brother Arnel, gusto ko yung manok mo, pero pwede bang ibigay mo sa akin at aalagaan ko?
Oh, sabi ni Brother Arnel, oo, pero hindi binigay. Dumating ang araw na matay na yung manok, sa kanya ibibigay sa akin. Aanhin ko yung manok. Patay. Yeah, kaya if we give our uh, best to God, kailangan po yung buhay na paating pong pagsamba sa Kanya. Hindi niya patay na nga kung ano. Kung minsan, tingnan natin yung mga tao kung minsan. Kung nasa bingit ng kamatayan na sila, sa kanila, pupunta yung pastor, pagkatapos i-lead ng sinner's prayer, wala na, hindi siya makatupad hindi siya makasunod ng gospel. Patay na, mamamatay na siya. Tapos sasabihin ng, nakakaintindi ang Diyos. Nung malakas pa malakas pa yung tao hindi niya ginawang mag-ano sa Panginoon. Kaya ngayon, now that we are still living, we have to give our best living sacrifice to God. Ano po? Nakikinig ba kayo? Pangatlo po is that giving time to pray. Isa po ito. Lagi po itong nababanggit. Narinig ko ito sa midweek about prayer. Sa mga nakaraang mensahe is about prayer din. We need to give time to pray to God. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 5:17, sabi po doon is that pray without ceasing. Second ba? First Thessalonians, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag ceasing, sabihin niya, pag nananalangin tayo sa umaga, sa hapon, bago matulog, then gagawin din natin. Huwag mo tayong hintuin yan. Ano po? Umaga, manalangin tayo, magpasalamat sa Diyos, humingi ng gabay, at sa gabi naman, bago matulog, magpasalamat, at humingi ng paggabay sa ating pagtulog, para po tayo ay magising uli sa umaga na may bagong hininga. Ano po? Parang routine din na gagawin natin, pero gawin natin yan na from the heart. Dahil, i-maintain natin ang good relationship natin sa ating Diyos. Alam niyo, pag meron tayong relationship sa Diyos, gagawin natin yan. Parang gustong-gusto natin na kausapin siya, nagpapasalamat sa Kanya, at gagawin ang Kanyang inuutos. Amen. Then, giving or putting our trust to God. Putting our trust to God. Magtiwala tayo sa Kanya. Yung bang gusto niyang gawin natin, yan po ang gawin natin. Yan po ang gagawin natin. Hindi po tayo yung kagaya ni Saul, King Saul, na nung inutos siya na patayin lahat yung mga kalaban sa Old Testament, at tapos walang ititira. Ang ginawa ni Saul is that nakita niyo yung mga malulusog na animal, magagandang bagay. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, bakit ano ang ginawa mo? Sabi pa ni Saul, para din naman sa inyo ito . Kung minsan meron tayong kaisipan na, di bali, para naman sa Diyos ito. Gagawin ko para ito sa Diyos. Pero kung minsan, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya na, kung minsan, nakikita pa rin natin yung ating kalaman na alam natin ay para sa Diyos, pero hindi naman para sa Diyos. Kaya kung minsan, wala na tayong, parang ibig sabihin na parang hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Ano po? Sabi po dun sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Ano po? Kaya po, yan po ang sa how to maintain our relationship with God, towards God. Ngayon po, ang ating pong major points ngayon, mensahe ng Diyos sa atin is that, una po is that, we have the heart to serve God. Pangalawa po is that, we have the heart of passion. And pangatlo is that, we have the heart to maintain our relationship towards God.
Ngayon, I appeal to you, brothers and sisters. Yung sa TV sabi mo, Hoy, gising. Ano? Wake up and let us put our hearts so that God is our priority. Priority. Ang tanong, is our priority in our life gives glory to God? Or do we really give God, or do we give glory to God in our priority? Yan po ang tanong na maiwan sa atin sa umagang ito. Magandang umaga po. Happy Lord's Day. Wala naman yung... Scriptural reading, si Vin, at saka sa prayer naman ay si Richard. We also read bountifully. So let each one lives as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towards you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. According to Scripture, we must give with our heart, because God loves a cheerful giver. Awitin po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the bound say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito at sa panibagong buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po Panginoon sa mga ginamit mo ngayong araw na ito upang ipamahagi at mapag-aralan namin ang iyong mga banal na salita. Narito po Panginoon ang perang aming nakolekta at i-bless po ito Panginoon bilang isang instrument na magamit pa sa iyong iglesia. At i-bless mo rin po Panginoon ng mga pagbigay ng masaya at loob ayon sa kanilang puso. At i-bless mo rin ang kanilang makalusugan at ang kanilang pinagkukuhanan ng pera at ang kanilang mga hanap buhay. Muli Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan na nagagawa. Ito po aming dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Listen, para sa ating closing prayer. Tayo po ay magsitayo habang inaawit natin ito.
Yan, awitin natin. Beyond this land of parting, losing and living, far beyond the losses, darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows, darkening this, and far beyond the sighting, mourning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, that is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows, darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright. Land beyond, there is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Tayo po ay manalangin para sa ating closing prayer. Tawagin natin si Brother Dison. Happy Lord's Day to all of us. Loving Father, thank you for this wonderful moment that we have been coming here to worship you, Father, and to offer ourselves, body, soul, and spirit. Father, thank you for the wonderful message that you have been given and delivered to us. Bible study and the message today, Father. Thank you for the man that you have used. They speak boldly and you have delivered them rightly, Father. So, thank you, Father, for this wonderful moment. We are gathered here and we have come to worship. We have give you everything, Father. So, Father, as we are going to depart from this place, Father, protect us, Father, and give us the protection. And also we are going to separate, Father. And thank you, Father, for this moment. This is where, as your Lord, that also the other Father that did not come this morning, bless them, Father. And Father, thank you for the imparting of your love for us as your brothers and sisters. Father, thank you. And we ask your Lord this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Announcement po, huwag po po nang alis, mga kapatid.